Kinumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Ayon sa BOC, kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga sasakyan, ipasusubasta ang mga ito. Saksi, si Maki Pulido. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina, isa-isang inilabas mula sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Dinala mga sasakyan sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. 13 luxury vehicle ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan, kaya tapos dadalhin dito na inisyu ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, tinatayang 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle na inisyuhan ng warrant of seizure and detention. Kabilang dyan ang Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Tinataya nga abot ng 22 million pesos ang halaga, kaya tansya ng BOC, nasa 33 million pesos dapat ang binayarang buwis para rito. Ayon sa BOC, walang import permit ang sasakyan at wala ring certificate of payment o patunay na may binayarang buwis. Kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga sasakyan, ipasusubasta ng customs ang mga luxury vehicle. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Hinihinga namin ng pahayag ang mga Diskaya. Ang tanong, sino ang kasabwat ng mga taga-customs kaya nakalabas sa mga sasakyan mula sa pier? Pinagpapaliwanag daw ang 10 customs examiner, appraiser hanggang deputy collector. Kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag. Maaari na raw i-release ang 17 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya, pero may kasulatang kung lumabas sa post-audit na kulang ang nabayarang buwis, kailangang bayaran ito. Dagdag ng customs, iimbestigahan na rin nila mga sasakyan ng iba pang personalidad na nadadawit sa mga maanumalyang flood control project. Nagkataon lang nauna yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit by Friday sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ina-inspeksyon ng DPWH ang lahat ng tulay sa Cebu. Kasunod po yan ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sa Bogo City, pahirapan ang pagkuha sa mga bangkay na nabaon sa mga bahay na nabagsakan ng malalaking bato. At mula sa Katmon, Cebu, saksi live si Emil Sumangit. Emil? Pia, matindi ang mga aftershock at maya itong nararamdaman ng mga kapuso nating Cebuano. Ang ilan sa kanila sa takot na mapahamak, sa tabing kalsada muna nananatili kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito po ang aking report. Gumamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa ilang bahay sa Sitio Laray sa barangay Binabag sa Bogo City sa Cebu. Ito ang eksklusibong kuha mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar at ang retrieval operations sa mga biktima. Yung bahay na una namin kanina ng patay, bali at na black bato talaga, maling bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo yung tulog, naging bato talagang Engineer, isang pamilya lang mo ito? isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita niyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ang lungsod ng Bogo, ang epicenter at pinakanapuruhan ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sinalubong kami ng mga residenteng nasa gilid ng kalsada sa Purok Talisay B. Isa na riyan si Arnie Casala na ikinuwento sa akin ang nangyari. Ito ho ang itsura ng tahanan ni Ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol kagabi. Kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am.
O, ito ang kusina. Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Ito ang palikuran. So, nakabiti na ho yung bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Dahil patuloy ang mga aftershock, nasa triage area pa rin hanggang ngayon ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital sa Bogos City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ngayong gabi darating sa Cebu ang isang team ng DPWH Manila para suriin ang structural integrity ng ospital. Nagtamo ng matinding pisala ang operating room, emergency room at delivery room na iniutos ni Dizon na simulan ang pagsasaayos dito bukas. So, habang ina-assess, papasok na rin yung mga mag-aayos ng hospital. That is a top priority for us to get the hospital up and running in the next few days. Pinapa-assess na rin ni Dizon ang lahat ng mga tulay sa buong lalawigan ng Cebu. Binuksan na ang First Mactan-Mandawi Bridge matapos ang ilang oras ng pagsasara dahil sa lindol. Pinadaraanan na rin ang Marcelo Fernand Bridge at CC-Lex na ayon sa advisory ng DPWH ay tiyak ng ligtas. Bukas ng umaga, inaasahang darating si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogos City para magbigay tulong sa mga apektadong residente. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Ayon sa DSWD, nasa 27,000 na pamilya ang apektado ng lindol. Handa na raw ang food packs para sa mga apektadong residente. We assure the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-pre-position na yon. Ang Department of Energy, inactivate na raw ang task force para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. We activate the task force, task force on energy resiliency. And once it's activated, all the stakeholders are gathered in order for us to have information and act on the problem. Nagpadala na naman ng 4 na team ang Department of Health para tumugon sa pangangailangan ng mga nilindol. May 500 million pesos na quick response fund ang DOH. Pero nabawasan na raw ito sa mga nagdaang disaster. Malamang daw hindi na raw sumapat dahil sabay tinutulungan ngayon ng DOH ang Cebu at Masbate. May naka-allocate na po bang pondo for additional emergency repairs or temporary health service continuity? We will tap the QRF fund. So as of now, and then we also had a message from Secretary Pangandaman for the agencies kung maubos yung QRF, pwede daw kami mag-request ng additional. So as of now, our remaining, we have allocated 200 from 2024, 300 from 2025. Pero sa dami ng mga nakaraang mga disaster at calamity, 166 million na lang po yung nasa QRF na magagamit ko ngayon dito sa two responses na kailangan natin, yung sa Masbate at sa Bogo. So malamang manghihingi ako kay Secretary Pangandaman ng additional, especially for Bogo. Hindi pa naman daw masabi ng DOH kung gaano kalaki ang hihingi nilang dagdag na pondo sa DBM. Iniutos naman ng Health Secretary ang PhilHealth na sagutin ang gastusin ng mga biktima ng lindol sa ospital. If hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying mental health, psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team na mapapadala. So the key is mobilizing them. Yun ang mahirap, ma'am. Sometimes we have to coordinate with the Office of Civil Defense, who coordinates the C-130 that will bring our team there. But the resources are available. We also have a stockpile for health emergency. It's based in Pampanga, in Clark. So we have a stockpile of all the medicines needed for the common disasters. Bukod sa mga infrastruktura, apektado rin ng turismo, mahigit 700 tourism worker na apektado at pinag-aaralan na kung paano sila tutulungan. Nagtamo rin ng pinsala ang 80 tourist establishment at mga hotel. Pinakamatindi sa mga heritage structure tulad ng mga simbahan. I have already given instructions to our attached agency and their teams are currently being deployed to all parts of Cebu that have reported damages.
Pia, bago mananghali bukas, inaasahan ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City sa Cebu. Kasamang darating ng Pangulo ang mga kinatawan ng mga kagawaran na kanyang inutusan para kanyang makatuwang dito sa paghatid ng konting tulong sa mga apektadong mga kababayan natin dito sa Cebu. Mula riyan sa Bogo City, tayo ay lumabas dahil masama ang signal. At nasa area tayo ngayon ng Katmon. Dito tayo nagla-live dahil hindi stable pa hanggang sa mga kasalukuyan ang signal doon sa area ng Bogo City kung saan itinuturing na epicentro ng lindol. Pia. Emil, hanggang ngayong gabi ba ay nakaranas pa kayo ng mga aftershocks? Oo, Pia, maya't maya at hindi basta-basta. Bago lang tayo mag-live kanina at bago natin iparada yung ating mga sasakyan dito sa ating kinaroroonan, tayo ay niyanig ng aftershock at natsyempo lamang na tayo ay pumarada sa tabing kalsada kung saan naroroon yung ilan sa mga kababayan nating nagpasyang lisanin yung kanilang takanan at doon muna manirakan sa tabing kalsada. Ibang klase, Pia, masasabi ko dahil yung alog, napakalakas at ilang segundo kung magtagal. Kaya yung mga kababayan natin, sa totoo lamang, kung i-roll natin yung video na aming kuha kanina, talaga namang ninenervyos, takot na takot. At wala raw silang balak munang bumalik sa kanilang mga tirahan sa loob. At dito muna sila sa tabing kalsada magpapalipas ng magdamag. Pia. Alright. So, Emil, ano ba yung abiso para syempre doon sa mga nabanggit mo nga, syempre yung mga residente nangangamba pa rin sila at papagabi na, di ba? Mahirap matulog kapag ganito nakakaranas pa ng mga aftershock. Ano yung abiso ng lokal na pamahalaan o ng mga otoridad para mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na sa banta ng mga aftershock? Ang binabanggit sa mga press conference na isinasagawa dito sa Bogo City, hindi lamang pati na doon sa mga karating na bayan, para sa ating mga kababayan ay maging alerto sa mga pangyayari sa mga susunod na oras dahil ang binabanggit nga ng mga otoridad ng lokal na pamahalaan maging ng national government, aasahan dapat ng mga kababayan natin dito sa Cebu yung mayapang mga aftershock at ito raw ay magtatagal hindi lamang sa loob ng linggong ito kundi baka hanggang sa mga susunod na buwan. Ito yung bagay na para bagang naninibago yung ating mga kababayan dahil sa totoo lamang ibang klase yung aftershock na ating nadarama. Yung ilan sa mga barangay na ating nadaanan mula dyan sa Cebu City patungo sa Bogo City kanina, meron naman tayong nakitang mga kagawad ng mga LGU, pati na ng mga barangay, mga ambulansya, mga rescue personnel na nakakalat sa mga kalsada, sa mga komunidad para alalayan yung ating mga kababayan. Hindi lang yun, Pia, napansin din natin sa pamamagitan ng mga marked vehicles nila, yung mga ambulansyang pumapasok dito sa area ng Bogo City mula ito sa mga karatig na lugar at lungsod, munisipalidad sa labas para bagang sumasaklolo sa pangangailangan at kinasasadlakang sitwasyon ngayon ng mga Cebuano dito, partikular sa Bogo City. Pia. Alright, Emil, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo. Si Emil Sumangil po live mula sa Katmon, Cebu. Ipinatawag po ng Independent Commission for Infrastructure sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ayon po sa ICI, iimbestigahan din nila si dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Saksi, si Joseph Moro. May sabina na ang Independent Commission for Infrastructure sa dalawang dating mataas na opisyal ng Kamara, sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative Zaldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations nung ginawa ang kontrobersyal na insertion sa 2025 national budget. Closed door pa rin ang proceedings ngayong araw. Tinanong namin ang ICI tungkol sa mga panawagang buksan ito sa publiko. The Commission has not discussed that yet. But I probably ask them about that because they know about the request that it be live streamed. Humarap sa ICI si DPWH Undersecretary Emil Sadain at si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang, dinideny ni Senator Escudero yung mga accusations niya. No need to push her. Palabasin namin yan daw. Pero hindi nagsalita si Bernardo.
Hinihingan namin siya ng reaksyon matapos itanggi ng mga pinangalanan niyang personalidad na humingi sila ng komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaring isunod na rin ang subpoena para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. That's a possibility, yes, because he was a former secretary of the DPWH, right? That's been brought up among the members of the commission. Oh, yes. Ayon naman sa DOJ, gumugulong na ang investigasyon nito kay Villar. Para raw ito sa mga nakuha mo ng kontrata ng kanyang pinsang buo sa mga infrastructure projects sa Las Piñas mula noong panahong kalihim siya ng DPWH. Kilalang baluarte ng mga Villar ang Las Piñas. Because of that prohibited interest, we're discussing being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. And also a senator, ano yan eh, kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na rin. Hindi raw limitado sa flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Kasama rin sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong mamabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasa kustodiya na ng NBI ang isang itinuturing na whistleblower at isang sumukong suspect sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Gagawa ng hakbang ng NBI para maisama sa Interpol Red Notice ang sinasabing mastermind na si dating PCSO General Manager Regina Garma. Saksi, si John Consulta, exclusive. Mag-aalas 7 kagabi nang dumating sa NAIA Terminal 3 galing Iloilo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ang itinuturing na isa sa whistleblower sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2019. Sinusutan ng bulletproof vest si Mr. Mendoza, tapos masunduin ng NBI para sigurituin ang kanyang kaligtasan. Ngayon nandito na siya sa Metro Manila. Dinala siya sa NBI headquarters sa Pasay City kung saan naghihintay ang kanyang abogado. Ready ka na, sir, na magsabi? Opo. Noon pa man. Nitong Lunes, sa Maynila, sumuko ang kasamahan ni Mendoza na si Nelson Mariano. Meron kami hawak na warrant of arrest laban sa iyo. In-issue ng RTC Branch 279 ng Mandaluyong City para sa kasong murder. Yes, sir. Arestado ka. Ang nag-utos umunong patayin si Barayuga, sinuoy PCSO General Manager Garma. Kikilos na raw ang NBI para maisama ito sa Interpol Red Notice. Alam ko nandun siya sa Malaysia, probably nandun pa rin siya sa Malaysia. But we will already notify the Interpol para masabihan siya na meron na siyang warrant of arrest. Bumuo na rin ng tracker team ang PNP-CIDG para tumulong sa paghanap sa iba pang akusado. Nakikipag-ugnayan na rin ang CIDG sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa. Nauna nang isiniwalat sa Quadcom hearing ni Mariano at Mendoza na gustong palabasin ni Garma at nooy NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na kasama sa drug list si Barayuga kahit hindi ito totoo. Mapakamaterial nung salaysay na binigay ng ating mga witness kasi sila ang nagbigay ng link dun sa pinaka-mastermind. So sila yung tao sa mga middlemen na naging dahilan para may sagwa yung ginagawa nilang krimen. The prosecutor will now move that they be released, discharged as a state witness. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inireklamo ng dating political officer ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro ang isang empleyado ng Senado at ilang pahayagan. Dahil po yan sa alegasyong nag-ugnay sa kanya sa umano'y paggamit ng marijuana sa CR ng Senado. Saksi, si Oscar Oida.
Reklamong libel ang inihain ni Nadia Montenegro sa Caloocan Prosecutor's Office laban sa ilang pahayagan. Kaugnayan sa artikulo muna nilang nagsasabing may nahuli sa Senado na gumagamit ng marijuana na iniugnay kay Montenegro. But based on the on truth, of course, and also the incident report of Senate OSAA, ang nakita kay Nadia is vape, a grape-flavored vape. So it's actually false and very malicious to state that my client Nadia Montenegro was caught using marijuana in the Senate comfort room. Reklamong unjust vexation at paglabag sa Safe Spaces Act naman ang inihain sa Pasay Prosecutor's Office laban sa isang empleyado ng Senado. It's against an employee of ASAA because Nadia was drugged and grabbed her arm and she was dragged to a wall at the Senate office. He said, between you and me lang, ingat ka, maraming naiinggit sa'yo dito. And I said, bakit? Kung meron nga daw ako nakasalubong na staff ng isang senator sa hallway ng CR na nabugahan ko ng amoy marijuana. That is when I showed him, sabi ko, I showed him my vape. Nagulat na lang ako that there was a photo that came out on TV and all over the news that was the time that I was apprehended, which is not true. There was no apprehension that happened. No apprehension happened. Ayon kay Nadia, minabuti niya mag-resign bilang staff ni Senador Robin Padilla, hindi dahil sa guilty siya. I didn't want anyone to be dragged into this. And I know I will be used against him also. It gave me so much peace also. Dagdag ni Montenegro, nagdulot ng trauma ang nangyari na nakaapekto rin sa kanyang pamilya. Nationwide, natawag na ako ng kung ano-anong pangalan. And again, I want the public to know the truth. Walang nangyaring ganun. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Opisyal nang binuksan ang bagong season ng NCAA at unang araw pa lang, mainit na agad ang laban sa men's basketball. Saksi, si Nico Juan. Hype up at electrifying ang pagbubukas ng 101st season ng NCAA sa Araneta Coliseum. Ang makukulay na performance ng bawat NCAA schools sinuklian ng walang tigil na hiyaw ng crowd. Hawak ang kanilang mga light stick. To the athletes, the fans, and to the indomitable spirit of NCAA, let season 101 begin! Building Greatness ang tema ngayong season na hosted by Mapua University. Kabilang sa maraming aabangan ang pagkakasama sa liga ng ilang sports kung saan naka-Olympic medals ang Pilipinas. Like boxing, gymnastic, weightlifting, kasi kung sino pa yung na ano sa Olympics, sila yung wala sa collegiate sports. Very excited kami, kasama namin sa collegiate sport para ipakita yung support ng NCAA sa ating sports program sa Pilipinas. Nakaabang na rin ang lahat sa bagong format ng palaro na inaasahang magpapa-excite lalo sa men's basketball, ang opening sport ng season. Sobrang excited kasi another year na naman, another NCAA season and another opportunity na ipakita yung talent and ma-represent yung school. Siyempre masaya, makakalaro na ulit ako sa NCAA. Siyempre this is my last season na rin. Sobrang saya kasi lalo na iba yung team. Sobrang thankful lang ako. After ng opening ceremony, nagtapat sa first game of the season ang defending champion Mapua Cardinals at Lyceum Pirates, kung saan panalo ang Mapua matapos ang dalawang overtime 90-89. Second game naman, nagharap ang College of St. Benilde Blazers at ang San Beda Red Lions. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.